Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng buko pie. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. All-purpose flour, young coconut meat or buko meat, young coconut water or buko water, evaporated milk, cold water, cornstarch, granulated white sugar, butter, vegetable shortening, at salt. Umpisa na natin ang paggawa ng buko pie. First step, i-combine natin yung all-purpose flour and yung salt. Then, gagamit lang tayo ng balloon whisk para ma-mix ito mabuti. After nating ma-mix mabuti itong mga ingredients, we'll move on to the next step. Next step, ihalo natin yung butter and yung vegetable shortening dito sa mixture ng all-purpose flour and salt. So, ito yung butter. Then, ilalagay natin next yung vegetable shortening. Next step, gagamit lang tayo ng pastry mixer. Kailangan natin itong pastry mixer kasi ito yung nagpapa-flaky ng texture ng crust. So, mimix lang natin to gamit yung pastry mixer. Gagawin lang natin itong step na to hanggang sa tingin natin na na-mix na natin lahat ng mga ingredients mabuti. Next step, gradually tayo maglalagay ng cold water habang minimix pa rin natin itong mga ingredients. Once na na-mix na natin mabuti yung mga ingredients, i-gather lang natin lahat ito, and then, ihiwalayin natin into 2 equal parts. Kaya kailangan nating hiwalayin ito into 2 equal parts. Yung isang part kasi, gagamitin natin to para dun sa base ng ating gagamiting cake pan. Then, yung isa naman, ito yung panglalagay natin sa taas. After this, kailangan lang natin itong i-flatten using a rolling pin. So, na-roll ko na halfway itong isang dough. Kailangan ko lang i-flatten pa to para magkasya dun sa 8-inch na cake pan na gagamitin ko. Once na maayos na to, kailangan lang natin i-grease yung cake pan. Isang round na cake pan ang kailangan natin. And then, i-align lang natin to doon. Next, kailangan din nating i-roll yung isang dough. Ito naman yung ilalagay natin sa taas after nating magawa yung filling. So, tatapusin ko lang i-roll ito. Then, gagawin na natin yung filling. After nating ma-flatten yung dough at malagay dun sa round na cake pan, gagawin muna natin yung filling. Kukuha lang tayo ng saucepan. Ilalagay na natin dito yung milk. Then, kapag kumulo na yung milk, ilalagay na natin dito yung granulated white sugar. Then, imimix lang natin mabuti. Next, ihalo na rin natin dito yung young coconut meat or yung buko meat. Then, lulutuin lang natin to for a few more minutes. Next step, i-dilute lang natin yung cornstarch sa yung coconut water or buko water. Then, mix natin mabuti yon. After doing that, ihalo na natin dito sa niluluto nating mixture. Kailangan haluin natin palagi habang nilalagay para hindi mamuka agad. After doing this, hintayin lang natin na mag-thicken yung mixture. After that, turn off lang natin yung heat at papabayaan natin itong mag-cool down. After nating mapa-cool down yung filling, ilalagay lang natin dito sa isang cake pan na nilagyan na natin ng crust kanina na na-roll natin. Once na malagay na natin, ipa-flatten lang natin at i-distribute natin itong ating filling. Then, later, ilalagay natin yung secondary crust dito sa taas para matakpan naman ito.
After natin ma-flatten yung filling at ma-distribute, ilalagay na natin yung isa kaninang crust na na-roll na natin or na-flatten. Tinabi ko lang muna dito sa rolling pin. Now, ilalagay na natin siya. Then after this, isi-seal dapat natin yung mga sides. After nating ma-arrange yung top layer, kailangan lang natin lagyan ng holes to para singawan ng filling. Gagamit lang tayo ng fork. Tutusok-tusukin lang natin dahan-dahan. And at this point, dapat napainit na rin natin yung ating oven dahil later, ibibake na natin to. Tatapusin ko lang lagyan ng holes ito. And then after this, ilalagay na natin sa oven para ma-bake. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After baking, eto na ang ating buko pie.